Mark Ben at Rochelle, congratulations! Sapagkat nandito na kayo sa inyong matagal na iniintay, ang inyong pinaghandaan, ang pinagkagastusan din. No? Nandito na kayo sa wakas sa dambana ng ating Panginoon para pasimulan ang inyong panghabang buhay na pagsasama. Mga minamahal na mga kapatid at mga abay, mga ninong at ninang at mga magulang, at sa inyo, Mark Ben at Rochelle, no? Ako ay nandito ngayon sa inyong harapan hindi para magbigay ng isang komersyal. Bagamat ako ay mukhang endorser ng Safeguard. Oo, may dala ko ngayong sabon. Ito. Sapagkat gusto kong pag-usapan natin ngayon, Mark Ben at Rochelle, kung paanong ang pag-ibig ay parang sabon. Ay parang sabon. Sabon, alam natin, ito ay panlinis. Nakakalinis. Ano? Ang tunay na pag-ibig ay parang sabon. Nililinis ka. Hindi lang physically, kundi emotionally, at maging spiritually. Nililinis tayo ng pag-ibig. Ganoon. At sa pag-aasawa, nililinis din ng pag-ibig ang pride, ang pagiging makasarili, yung selfishness, at yung hindi ka nais-nais na, ugali ng bawat isa. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, handa kang magbago, handa kang linisin ang sarili mong kalat. Ganyan sa pag-aasawa. At ang sabon, kailangan gamitin araw-araw. Araw-araw. Hindi sapat ang isang beses ka lamang sa isang linggo na maliligo. Huwag naman kayong tumingin sa inyong katabi. Ganon din naman sa pag-ibig. Hindi pwede na I love you lang sa kasal. Hindi pwede na sasabihin mo lang. Dapat ipapakita mo rin sa iyong gawa araw-araw. At araw-araw, dapat mong ipakita ang iyong pag-ibig, ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Araw-araw magmamahal. Tulad ng sabon, nauubos. Pero, kinakailangan mong bumili uli pag naubos. Kaya sa pagmamahal, ganun din. Dapat laging may effort. May effort lagi. Dapat pagkaubos ng isa, bibili ka pa ng isa. Laging may effort, araw-araw. Minsan alam ninyo, pag kayo gumagamit ng sabon, nararanasan ninyo ang hapdi sa mata. Kapag may sugat ka, mahapdi rin, masakit. Pero, kahit na mahapdi, kahit na masakit, titiisin mo. Kasi kailangan. Kasi para luminis. Gayon din sa relasyon. May masasakit na katotohanan sa buhay mag-asawa na mapag-uusapan. Minsan may corrections. Yung pagtatama ng ugali kung minsan. May masakit. Minsan na ikaw ay tama. Lalo na kapag alam mong totoo. Masakit yun. Magkakaroon kayo ng halimbawa sa inyong pagsasama panghabang buhay ng tampuhan. Hindi lang may minsan, kundi maraming tampuhan. Dahil sa, kung minsan, hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Minsan, makakarinig ka rin ng masasakit na salita. Sa asawa. Dahil, nagiging magkakakilala na kayo. Nakikilala na rin ninyo yung likaw ng bituka ng isa't isa. Kaya pwede mo na siyang pagsalitaan kung minsan ng mga masasakit na salita. Pero ang goal, kung bakit natin ginagawa yon, ay hindi upang saktan ang isa't isa, kundi para gamutin, para gumaling, para umayos, para maging malinis. Pag gumagamit tayo ng sabon, hindi lamang isang tao lang ang gumagamit, kaya dalawa. Kaya ito para sa iyo. Mark Ben, regalo ko ito sa iyo. Dito naman, Rochelle, regalo ko ito sa iyo. Hindi pwedeng isa lang ang gagamit ng sabon. Dapat dalawa kayo. Sapagkat ang hirap naman kung yung isa lamang yung magiging malinis. Dapat balanse. At hindi magiging balance ang relasyon kung isa lamang ang magdadala ng relasyon. Dapat dalawa kayo para balance. Dapat pareho kayong gumagamit ng sabon para pareho kayong nalilinis. Saka, dapat pareho kayong marunong magpatawad, pareho kayong marunong magmahal. Amen? Kaya sa buhay mag-asawa, Mark Ben at Rochelle, huwag niyong kakalimutan lagi na dalhin araw-araw ang inyong sabon. Ang inyong sabon ng pag-unawa,
ang inyong sabon ng pag-aaruga, ang inyong sabon ng pagsasakripisyo, ang inyong sabon ng pagmamahal. Sapagkat sa dulo ng araw, Rochelle at Mark Ben, ang pinakamabango ay hindi yung mayroong mamahaling sabon, hindi yung mayroong mamahaling pabango, kundi yung taong marunong makinig, yung taong marunong umanawa, yung taong marunong magmahal, at yung taong marunong magpatawad araw-araw. At higit sa lahat, yung inyong pagdarasal, yung inyong pananalangin, yung inyong pagsisimba, hindi lamang dapat minsan isang buwan o minsan isang taon. Doon lalo tayo magiging malinis, doon lalo tayo magiging mabango kapag lagi tayong lalapit sa Panginoon sapagkat siya mismo ang maglilinis ng anumang kahinaan, anumang kakulangan ng mag-asawa. Kaya lagi tayong lalapit sa manggagawa ng sabon. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen?